Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin pa notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, kilala niyo po ito na ibablog po natin, na isa po sa natulungan natin at biglang nawala po sa pag-vlog, kumbaga hindi na po siya nagpa-vlog dahil meron po siyang problema. So ngayon po ninyo malalaman kung ano po yung naging dahilan kung bakit ayaw niya po magpa-vlog. At yun, marami po siyang naikwento sa akin out of cam, pero ayan, mapapanood niyo po dito sa vlog na ito. At sana po intindihin po natin itong batang ito at kasi marami siyang pinagdadaanan sa buhay. So tara mga kalingap, alamin po natin ang kwento ng kanyang buhay. At tara po. So, ayan mga kalingap, si Jeremy. O Jeremy, kamusta na? Hindi po okay, hindi po maayos. Hindi okay, hindi maayos. Okay lang ba na itong vlog na ito ay lumabas sa YouTube, sa Facebook, parang gaya ng dati? Kasi dito kumuha ng pantulong si Kuya Vincent. At para malaman din ng mga supporter ko, ng mga nag-support sa iyo dati, na kung anong nangyari sa iyo, okay lang ba? Po. So, sige nga, pwede bang maikwento mo bakit bigla kang nagpayaw ng magpa-vlog sa akin? Yung time po na umayaw na po ako sa pagpa-vlog sa inyo, umihingi rin po ako ng pasensya dahil umalis po ako ng walang paalam. At yung dahilan ko po ay siguro dun po sa mga nagpa-apekto po ako sa mga sinasabi ng iba na negative, mga sinasabi ng iba. Imbis na tumulong na lang po at magbigay po ng magandang halimbawa ng advice para po maging malakas po yung loob ng tao, pinipilit po nilang pababa, hinihila po nila pababa. Siguro doon po ako nagpa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Kaya po, nag-ayaw po ako kay Kuya Vincent. So, yun lang ba yung naging dahilan o may iba pang dahilan? Yung sa pag-vlog naman po ni Kuya Vincent, siguro nung huli po, yung tungkol naman po sa pera. Yung pagtanong po ni Kuya Vincent, magsasabi lang po ako ng totoo para alam nyo rin po, para hindi po kayo magalit. Yung pera po kasi, naubos na po kasi talaga. Lalo na po yung sa pera po ay yung 8,000 po, ipinahiram ko po doon sa tiyahin ko. Kasi nangangailangan po siya, nagmamakaawa po na mapuputulan daw po ng kuryente, ng wifi. Kasi nakikitira lang po sila eh. Sa labo po sila nakikitira. Tapos nag-chat po siya sa akin. Nung bago po kami mag-vlog ni Kuya Vincent, hapon po kami mag-vlog ni Kuya Vincent, tapos nag-chat po bigla yung tiyahin ko, nakita ko po. Sabi niya, hihiram daw po siya ng pera dahil kailangan niya daw po. Ako naman po itong sobrang mabait po kasi ako. Pag meron po kasi ako, bigay lang po ng bigay. Kahit na mawalan po ako, wala pong matira sa sarili ko. Pinahiram ko po ng 8,000 yung tiyahin ko. At nangako po siyang huhulog-hulugan niya po at babayaran niya din po kapag nakaraos na po sa buhay. Dahil nag-online selling po siya eh. Tapos nitong mga ilang buwan pong nakaraan, lumipas pong ilang buwan, hinulog-hulugan po ng tiyahin ko, mga 2,000 po yung nahulugan niya. Tapos lumipas po ang ilang buwan pa, mga 2 buwan po. Nakikiusap na po ako dahil wala na po talaga akong mautangan ng pera, dahil wala na po akong pera dahil sa pag-aaral ko po. Hindi na po nagre-reply yung tiyahin ko. Misin, wala po. Hindi ko na lang po i-mention yung pangalan, pero sana tita kung mapanood mo po ito, yung pagmamakaawa ko po sa inyo na sana mabayaran niyo yung utang niyo dahil wala na akong ibang mahirap man ng mautangan. Mismo sa mga teacher ko, nakikiusap ako kung may ipapagawa silang trabaho para lang may pambaon sa school. Kahit sa mga classmate ko, sir, nangungutang ako pera para lang may pamasahe ako.
Grabe. Eh, yung ibang advisor teacher ko po, na teacher ko po dati ng grade 9, teacher ko din po ngayon, nag-aabot po sila kahit pa paano ng pera. Kasi, tinanong po ako ng teacher ko kung kumakain daw po ako ng tanghalian sa school kapag darating po yung tanghalian. Sabi ko po, hindi na po ako kumakain ng tanghalian kasi wala naman po pambili. Binigyan po akong 50 pesos ng teacher ko. Tapos, yun po yung, siyempre binigyan niya po ako 50. Sabi po ng teacher ko, pangkain ko daw po, pero hindi ko po pinangkain kasi tinipid ko po yun. Hindi po ako kumain ng tanghalian dahil iniisip ko po yung susunod pang araw kung may pambaon pa ako, may pamasahe papuntang school. Kaya ngayong mga araw po, kahapon hindi po ako pumasok kahit may pasok. Pumasok po ako sa bounty, nag-extra po ako para may pambaon. Yung 200 pong kinita ko sa bounty, binili ko lang po ng bigas at pang-ulam sa bahay. Wala na rin pong natira. Ngayon may pasok din po sana, kaso wala na pong natira, wala pa akong pamasahe. Kaya di ka nakapasok. Kaya di po ako nakapasok. Sad to say, ano. So, ayan, may tanong si Kuya Vincent. Ito, marami kasing nabash ako yung biglang wala mong pag-vlog, ano. Ang naging dahilan mo daw kung bakit ka nag-ayaw magpa-vlog dahil dito sa Kubo. O pwede bang ikwento mo kung about sa Kubo o hindi? Hindi po about sa Kubo. Dahil kung iniisip niyo pong dito mismo po sa lupa ni Kuya Vincent pinatayo para mapasa kanya po yung kubo na pinatayo na sa akin po. Hindi po yun, talagang ako po yung kusang umalis dahil naapektuhan po ako sa mga sinasabi ng iba na nagbabash. Yung mga porque may ganyan ka na, nagbago ka na. Hindi naman po ako nagbago. Sadyang binigay lang po ng Diyos yung gantong opportunity na matulungan po ako ni Kuya Vincent. Hindi po ako nagmamataas, nagpapasalamat pa nga po ako. Yun lang po. Yun, so ayan po, ano, sa mga minamahal nating wag po tayong basta-basta manghusga. Alam niyo naman po si Vincent Calyada, kung ano pong pinagdadaanan po ng katulad nito ni Jeremy ay hindi po natin sinasabi sa iba. Kumbaga kami lang po nag-uusap ni Jeremy na kahit po tanong kayo ng tanong na ano nangyari na kay Jeremy, bakit di mo na binablog, ayaw ko pong ako mismo yung magsabi. Gusto ko ikaw ang mag-open para mas maliwanagan ang lahat. Ganyan kabait si Kuya Vincent mo, ganyan kabuti, ganyan iniingatan ni Kuya Vincent po ang mga beneficiary. Kaya nalulungkot ako, Jeremy, dahil sa nangyari, dahil sa biglaan mong ayaw mo magpa-vlog, dahil hindi lang ikaw naapektuhan din ako, ano. Kumbaga nagbaba na yung views ko, pero normal yun. Opo. Hindi kita dun sinisisi kasi choice mo yun. Pero nanghihinayang lang ako. Hindi ako nanghihinayang dun sa naging views ko, ano. Nanghihinayang ako sa iyo, Jeremy, kasi may mga sponsors ka na handa kang tulungan that time na makapagtapos ka ng pag-aaral, like hanggang high school, hanggang college. Gusto ka nilang tulungan, may monthly allowance ka pa, pero yun, biglang nawala dahil sa ayaw mo na magpa-vlog. So, hindi ko pa totally sinabi sa kanila yun pinakadahilan. So, ngayon, siguro, hindi lang natin alam kung babalik para sila para sa iyo, para tulungan ka. Kasi, alam ko na isa sa naging problema mo. Ayan, sabihin mo, isa naging problema mo, yung lagi mong inaano sa ibang tao, di ba? Yung nanghihiram ka. Ano yung hinihiram mo? Yung panghiram-hiram po ng pera. Yan ba? Financial ang kulang mo today. Yung sa pang-araw-araw, yung pang daily life. Kaya kung kani-kanino na nga po ako, mga kamag-anak namin, mga teacher ko po, classmate, nanghihiram po ako. So, napakahirap yung ganun, Jeremy, na manghihiram ka kasi di mo alam kung kailan ka makakabayad. Opo. Kasi Kailan estudyante ka. ng pera. Kumbaga, estudyante ka, wala kang sapat na trabaho. Opo. Pasulpot-sulpot na trabaho, extra lang. Pero hindi mo masasabi makakabayad ka. Pero magpasalamat ka na lang dahil may mga taong pinapairam ka kahit alam nilang hindi ka makakabayad. So, may tanong ako sa iyo, Jeremy. Yun lang ba ang problema mo? O may problema ka pa? Sige, hanggat nandito si Kuya Vincent, hanggat
may maitutulong na advice, financial, isabi mo at Yun lang dito po mga sa- viewers. Tungkol lang po sa pag-aaral ko po. Pag-aaral, Sa pang-araw-araw po. yun ang problema mo. Opo. Dun, may tanong pa ako. Di ba? Yun, pinoproblema mo na ngayon na dapat dati hindi mo pinoproblema. Opo. Tanda mo dati na parang masagana, parang Opo. ang ganda na sa pakiramdam dahil meron tumutulong sa iyo, andyan yung mga supporter at sponsor mo na binibigyan ka ng pang-allowance. Hindi ka ba nanghinayang sa nangyari? Nangihinayang po dahil lahat po nang nawala po dahil sa maling desisyon. Dahil lang po sa sabi-sabi ng iba, nagpa-apekto po ako. Na dapat po ay hindi po ako nagpa-apekto sa sinasabi ng iba. Dahil alam ko naman po wala silang ambag sa buhay na sa nangyari po sa buhay ko. Pinagsisihan mo ba, Jeremy, ang mga nangyari sa iyo? Naisip ko na rin po yun. Sabi ko po sa sarili ko, mali po yung ginawa kong desisyon na umalis po ako sa vlog ni Kuya Vincent. At marami din po naghahanap. At ako po mismo yung umalis kay Kuya Vincent. At ako rin po yung kusang babalik kay Kuya Vincent. At si Kuya Vincent po, ano po siya yung hindi po siya papayag na aalis basta-basta yung binablog ni Kuya Vincent. Para lang matulungan, hindi niya po hayaang mapariwara yung buhay na tinutulungan niya. Kaya nakumbinsi po ako ni Kuya Vincent na bumalik. Dahil sayang nga po yung opportunity at maraming pong naghahanap. Ang inano ko din, Jeremy, para mas lalong malaman din ng iba. At saka, kumbaga, andun ako sa point, talagang nangihinayang ako. Talagang nangihinayang. Para sa akin na, kung ako yung nasa kalagayan mo, hindi ko sasayangin yung pagkakataon na yun. Dahil alam ko sa sarili ko, kung sa buhay mo ako, nasa buhay mo ako, dahil alam ko sa buhay ko, na hindi na ako pababayaan. Lalo na nandiyan si Kuya Vincent. Hindi ako niyang pababayaan. Alam mo naman, ginagawa ni Kuya Vincent para sa iyo. Bilang kuya mo, na kahit di ka na nga binablog, andyan pa rin yung payo ko. Yung mga dapat hindi mo gawin, pinapayuhan pa rin kita. Diba? Yun yung bagay na kahit out of cam, ganun pa rin yung pagtulong ni Kuya Vincent. At sana maging lesson to sa iyo, Jeremy. Nasabi ko sa iyo na bawat desisyon pinag-aaralan, pinag-iisipan, dahil kapag nagkamali ka, Ikaw rin po magsisisi sa huli. ikaw magsisisi sa huli at matagal bago mo maitama ang pagkakamali. Opo. Diba? Pero yung bagay na yun, doon tayo natututo sa pagkakamaling yun. Opo. At sana maging aral na yun sa iyo na nangyari. So, napakahirap, di ba? O ngayon, tanungin kita, Jeremy, nahihirapan ka na ba? Sobrang hirap po. Gaano kahirap? Yung pakiramdam mo po na ikaw na lang po sa sarili mo yung nagpo-provide para lang makaraos sa buhay. Kasi may ibang tumutulong naman po Kaso hindi po talaga sapat. Kulang na kulang po talaga. Kulang na kulang. Sa mga bilihin po ngayon, gastusin, pambaon sa eskwelahan, mga bayarin po sa school. Sobrang kulang na kulang po talaga. Sa pang-araw-araw ko po. Kaya kung kani-kanino na lang po ako nangungulit. Para makapasok. Opo, para makahiram po ng pera. Sabi ko kailangan po Sasabi po ng iba, pasensya na, wala din ako. Okay lang po. Ito, Jeremy. Kamusta na yung bike mo? Nasa na siya? Yung bigay ng buting sponsor. Sige, sabihin mo. Yung totoo. Isa pa po pala yun sa sasabihin ko. Yung bike po kasi naibenta ko po yung bike. Pero may matinding dahilan po yun. Dahil nung umalis po kay Kuya Vincent nung time na yun, doon din po ako nawalan ng pera. Naubos na po yung allowance ko. Yung perang naibigay po ni Kuya Vincent. Kaya wala na po ako ibang mahiraman ng pera. Ako po ito si utang kung kani-kanino. Wala na pong
mahirapan ng pera, kaya yung bike po ang naisip kong ibenta. Kaysa magutom po, may bike nga naman, wala naman po makakain. Naisipan ko pong ibenta yung bike. Nung nabenta ko po yung bike, nakatulong po yung pera para makaraos po. Para may pambili po ng pagkain. Hindi po sa maling paraan ng paggamit ng pera, pagbili po ng pagkain. Yun din po yung nakatulong kaya naka-enroll po ako ngayong 4th year high school, kaya naka-enroll po ako. Yun yung mga naging dahilan. Opo. Ito pa, may tanong ako. Umalis ka na ba kala Nanay Tinay? Oo, matagal na po. Simula po nung last vlog po na nag-away po kami ni Kevin. Doon pa lang po, simula po nung April po. Umalis ka na. Opo. So, ayan. So, anong masasabi mo sa mga nagsuporta sa'yo dati, sa mga sponsor mo? Sa mga viewers, supporter, lalo na po kay Kuya Vincent, sa mga sponsor, humingi po ako ng paumanhin, patawad po dahil umalis po ako ng walang paalam, walang paramdam. Patawad po dahil sa maling desisyon na apektuhan po yung mismong takbo ng buhay ko. Nung umalis po kay Kuya Vincent, bigla pong nagbago. Naging mas masaklap pa po. Sobrang humirap, naghirap po lalo. Yun lang po. So, di ba tanda mo dati na tinatanong kita about sa pera mo? Opo. Naniniwala ka na ba kung bakit tinanong ko yun? Kung dapat saan ba napupunta? Naniniwala ka na? Opo. Sa advice ni Kuya Vincent? Ganun ako mag-advise. Kasi may mga taong didikitan ka kapag meron ka. Pero pag wala ka na, hindi na sila didikit. Naintindihan mo ba yun? Katulad na nangyari sa iyo. May pera ka, nahiraman ka. Pero ngayon, pero ngayon hindi ko na po hindi mo alam kung babayaran ka o hindi. Binayaran ka kakaunti. Pero binigay mo ng buo. Pero paunti-unti kang bibi. Yun yung pinakamasaklap. Kaya tandaan mo, Jeremy, sa lahat ng hamon ng buhay, kahit ang daming pagsubok natin na dumarating sa ating buhay, lagi mong tandaan, nandiyan ang ating Panginoon. At sana huwag mo yung kalimutan nung panahon na hindi ka na nagpa-vlog sa akin, dahil itinuro ko sa iyo na lumapit sa ating Panginoon, na kahit na ang dami-daming problema, si Lord lang ang tawagin mo. Dahil iwanan ka na ng lahat, iwanan ka na ng pamilya mo, pero ang ating Panginoon, hindi ka iiwan. Naniniwala ka dyan? Opo. So, ayan, pagpasensya mo itong iaabot ko sa iyo, ito pang allowance mo. Alam ko na mahirap yung sitwasyon mo, Jeremy. Si Kuya Vincent, mahirap din ang sitwasyon at alam mo yan, di ba? So, ito, Jeremy, ano mo ito? Pang allowance mo. Oh, Jeremy, ang bili-bili mo ng ng gamit sa school. Pero at least meron ka naman mga gamit sa school, di ba? Maraming salamat po, Kuya Vincent. Walang ano man, basta sabi ko sa iyo, as kuya mo na ako. Yung gantong pera po, sobrang napakapagod po. Sobrang napakapagod po, pawis at dugo, yung paghihirapan para lang po makuha yung gantong pera. Tama ka. Kahapon po, ilang oras po yung trabaho ko sa Bounty. Ito po yung pagpasok sa Bounty. Sobrang hirap po. 200 lang po yung kinita ko. Tapos ganito po ibibigay niyo. Kaya ako dun Bakit na-appreciate mo yung binigay ko? Yung gantong pera po kasi sobrang napakalaki. Tapos mahirap pong kitain. Alam mo, Jeremy, ito lang Grabe. Ikaw nagpaluwa sa akin ngayong morning. Naramdaman ko yung gusto mong sabihin. Napil ko yun. Kung kano mo in-appreciate yung binigay ko.
Alam niyo po mga kalingap, ang minamahal kong viewers. Opo, napakahirap kumita ng pera. Alam niyo naman po yan. At alam ng mga talagang nagpupursige sa buhay na lumalaban sa hamon ng buhay, lumalaban ng batas. Ito Jeremy, sana maging lesson ito sa iyo. Ha? O Pisons, Kuya Vincent, grabe ikaw nagpaiyak sa akin. No? So sana maging maging aral ha. Opo. So ayan mga minamahal kong viewers, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo. At ngayon po nalaman natin kung anong naging dahilan kung bakit biglang umalis si Jeremy. At yan, babay na tayo Jeremy. Baka magkaiyakan tayo. Salamat po.